Dilasag, meron bang plasma cutter si Predator? So ito guys, matagal ko rin hinintay ito at inabangan kung magkakaroon ba ng plasma cutter si Predator. Ito siya guys, oh. Boom! Yan po ang bagong product ni Predator, plasma cutter. So, dalawa yung susubukan natin ngayon na product ng Predator kasi hindi pwedeng plasma cutter lang, kailangan niya ng air compressor. At ito yung pinaka great combination niya ngayon. Si Predator, air compressor, tapos oilless at noiseless. So, dito muna tayo sa mga compressor na gagamitin natin. So, dito pwede yung 24 liter at 50 liter. So, mas maganda lang kasi yung 50 liter kasi mas matagal gamitin. So, dito sa 24 liter, may dalawang variant. Yung oilless at noiseless. Tapos, dito sa 50 liter, may dalawang variant din lang. Yung oil type, tapos yung oilless at noiseless. Ito yung ganito yung itsura. Ayan, yung 50 liter, ganito rin yung itsura pero mas malaki, 50 liter. Pero para sa akin, mas maganda yung 50 liter, yung ganito tapos noiseless kasi nga mas malaki yung tangke niya, mas matagal gamitin sa ating plasma cutter. Eto, kung gagamitin natin sa ating plasma cutter, saktong-sakto meron na siyang gauge. Ayan, so meron na rin siyang adjuster dito para sa ating pressure, tapos meron na siyang switch. Ayan, pressure switch. Ganun lang guys, kalakas yung tunog niya, yung noiseless at oilless. Okay, meron siyang ano dito, filter, air filter. Ayan, tapos meron siyang relief valve sa ilalim. Pagtatanggal tayo ng pagtatanggalin natin yung kanyang tubig. Okay, so pwede rin natin kabitan ng filter para sa separator ng oil at tubig. So, oilless naman siya, no need na. Okay. So, para sa plasma cutter kasi, kailangan nating i-adjust yung ampere at lakas ng hangin. Tataas. Depende sa chart natin na gagamitin kung gaano kakapal yung puputulin natin na bakal. Okay. So, dito naman tayo sa plasma cutter ni Predator. Ito guys ay ang kanyang maximum ay 60 ampere, minimum ay 20 ampere, 220 volt AC, 50 at 60 Hz frequency. So, ito guys ay from Predator Plasma Slasher Cat 60X. Okay, meron kasi yung 20 ampere, 30 ampere, 40 ampere, pero yung maximum ay nasa 80 ampere sa mga ginagamit sa CNC. Okay, so ito guys ay 60 ampere. Malakas na to guys, napakalakas. Tapos dito sa kanyang harapan meron siyang digital display, gas flow control, current adjust, power display, tapos yung kanyang temperature display. Dito meron siyang vent. Ayan. Tapos dito yung kanyang ground clamp, yung kanyang switch, ito yung kanyang pilot arc wire connection. Ito yung kanyang hose, tapos yung kanyang line para sa kanyang torques. Dito meron siyang ground clamp. Ito. Okay, tapos ito yung torques. May dalawang klase kasi ng plasma cutter. Yung kailangan mong i-scratch, i-touch yung kanyang drag tip sa metal para magkaroon ng arc. Pero si Predator plasma cutter ay hindi na kasi meron siyang pilot arc. Ayan, meron siyang stand-off, hindi nakatouch yung kanyang drag tip. Pero kung gusto natin, nakatouch, pwede. Pwede lang. Pero naka-pilot arc siya. So, meaning, pwede mo siyang gamitin kahit hindi nakatouch sa metal, meron siyang lalabas na apoy dito. Ganon kalupit si Predator. Tapos dito sa likod, nandito yung kanyang inlet para sa kanyang oxygen or sa kanyang eto. Ang bigat. Yung compressor, air compressor, dito yung kanyang inlet. So sa setup na to ay hindi na natin kailangan ng filter kasi ngayon ginagamit natin compressor ay oilless, noiseless. Okay, nandito yung kanyang blower. Napakalaking blower, tapos yung kanyang switch or yung kanyang circuit breaker. 60 ampere yung kanyang circuit breaker. So ang gagamitin natin circuit breaker, yan naglagay ako dito 60 ampere kasi nga baka hindi kayanin ng 40 ampere. Much later. Switch on natin dito. Mas maganda may separate siyang circuit breaker. Ayun, naka-on na pala sa likod.
Okay. Ang lupit, di ba? Hindi niya kailangang isayad sa metal kasi naka-pilot arc. Huwag yung susubukang idikit na gano'n kasi tatalsik yung daliri nyo kasi sobrang init. Siya nga pala guys, dito sa amin, bagsak ang kuryente kasi nga ngayon sa ngayon nasa 200, siguro 210 na lang or 202. Ayan, bagsak. So, kailangan na paggagamit tayo ng plasma cutter, stable yung kuryente na 220, 225. So, kung bumagsak, bababa yung efficiency niya na makapag-cut ng makapal na metal. O, tinanong ko kasi dito sa provider dito sa amin, sabi nila wala daw magagawa kasi nga generator lang yung pinagagalingan ng aming grid. Okay, so wala tayong magagawa. Mahina talaga. Tapos malayo pa yung transformer. Almost nasa 500 meter yata. Malayo. So, bagsak. Okay, so subukan na natin. Boom! Adjust natin yung kanyang gas flow from 0 to siguro 25%. Kasi nga pag ginamit natin siya, pagpatay natin, palalamigin niya yung tip. So, si Predator Plasma Slasher or Plasma Cutter, kaya niyang pumutol ng bakal hanggang sa 20 mm. 18 to 20 mm. So, ayan siya guys. So, mabilis. So, pwede rin natin gamitan ng stand-off para malinis yung tip natin. So, dito, mayroon na siyang kasamang shield cap, tapos consumable. Pero kung gusto natin bumili para meron tayong extra, yan kasi yung kadalasang nasisira. So, compare sa traditional na acetylene kasi, ang plasma cutter, mas mabilis kasi nga, pag tutok mo sa bakal, tatalsik agad yung metal na lusaw. Sa acetylene, matagal kasi kailangan mo pang painitin. At eto pa isang maganda dito, hindi ka bili ng bili ng acetylene at oxygen. Dito, compressor lang at kuryente. Ang naka-pilot arc kasi, kahit medyo marumi, kinakalawang yung metal, kaya nating putulin kasi nga hindi niya kailangang sumahid sa metal. Pag yung scratch type kasi, kailangan mong linisan yung kanyang maruming bakal para sumahid ng maayos. Eto hindi. So, pwede natin gamitin kahit nawala yung kanyang stand-off, yung nakasayad yung kanyang drag tip. Ayan. Ito po yung drag tip. Ayan, pwedeng nakasayad. So, subukan natin kung gusto nating straight na straight. Maning-mani. Hindi mo kailangan ng ground para makaputol kagaya nito. O, kung scratch type sana ganyan. Pero dahil nga
Meron siyang pilot arc. Pwede ka magputol kahit nakahang. So, ako kasi mas gusto ko na hindi gumamit ng stand-off. Mas gusto ko yung talaga nakatutok para mas malinis yung kanyang cut. Okay, so pwede rin to gamitin. Yan. At least kahit pa paano hindi tayo sasablay sa ating cut pag naka-pilot arc. Kung grinder ang gagamitin natin sa ganito kakapal, matagal siyang ikat. So ngayon ay susubukan natin sa ganito kakapal. Yan o. So ito ay nasa 10 mm. Ayos. Tapos dito nasa 60 PSI. So i-try natin sa 20 mm. Ito makinap na dyan guys oh. Pero sabi ko na nga, dahil sa bagsak ang kuryente dito, ayan, namamatay yung welding machine, nagka-cut off, nagpo-protect kasi nga bagsak yung 220. Okay, ito yung kinat niya. So dito guys ay dahil sa hina ng kuryente dito sa amin, ayan. Pero kahit pa paano lumampas na tayo sa spec kasi nga hanggang 18 or 20 mm pero lumampas tayo, mabot yata ng 25 mm yung nakat natin. Halatang baguhan na gumagamit ng plasma. Yan guys yung practice ko kanina. Tapos dito yung talagang sinubukan ko na siya. Halatadong marami pang practice ang gagawin. Okay. So ito guys yung kuryente namin yan, 204. Tapos kung gagamitin mo pa as plasma, tingnan natin yung magiging resulta. 40 ampere yung setting ko sa plasma cutter or machine. Subukan natin. Haha, 174 AC. Pero kung talagang malakas yung kuryente namin dito, stable na kahit na steady 200 man lang or 210, hindi ganyan yung resulta. Talagang maganda yung luto. Abot na abot hanggang sa kabila. Pero kahit pa paano guys, kita nyo naman oh.
yung kanyang cut talagang inabot naman niya sa magkabila kahit paano. Okay yan guys, oh. Nasa more than 20 mm, 25 mm yung kapal ng bakal. So dito kasi siguro nasa 17 or 16 mm. Tapos habang papunta dito sa loob, kumakapal siya. Kaya yan guys, oh. Ayan, 203. Testing lang kahit na hindi natin sasahid sa bakal, tingnan natin. 188.